Mga ikalawang linggo ng Disyembre, sa isang maliit at tahimik na bayan, ay may nakatirang isang dalagang nagngangalang si Lynn. Sa murang edad niya, napagtanto niya na kailangan niyang maghanap ng trabaho matapos siyang taktakin ng nakaraang pinagtatrabahuan niya. Matagal na niyang hinihingi ang kanyang kapalaran at umaasa na sa darating na araw ay mabibigyan siya ng pagkakataon na muling makabangon. Isang umaga, habang nagtitimpla siya ng kanyang kape, ay bigla niyang nabalitaan ng usap-usapan ng mga tao sa palengke. May isang mayamang pamilya sa kalapit na lungsod ang naghahanap ng yaya para sa kanilang maliit na anak. Napukaw ang kanyang interes dahil sa kasalukuyang kalagayan niya. Kahit anong trabaho ay malugod niyang tatanggapin. Sa loob ng kanyang puso ay nagliliyab ang determinasyon na subukan ng pagkakataong iyon. Kahit na alam niya na hindi siya pumasa sa mga inaasahang pamantayan ng isang mayamang pamilya, ay nagpasya pa rin siyang tanggapin ng hamon. Matapos niyang ipaalam sa kanyang mga magulang ang kanyang plano, ay tutol agad ang mga ito. Sa kanilang pag-aalala, sinabihan nila siya ng mga maaaring maging epekto ng pagpasok sa pamilyang iyon. Anak, alam kong mahirap ang pinagdaraanan mo, pero hindi ito ang tamang paraan para makaahon ka. Sabi ng ama ni Celine. Tama nga ang tatay mo, anak. Hindi mo kailangang ibaba ang iyong dangal para lamang sa pera. May ibang paraan naman para mabuhay tayo ng marangal. Dagdag ng ina niya. Ngunit wala silang magawa ng magmatigas ang ulo ni Celine. Determinado siyang patunayan ang sarili sa kanilang lahat. Kailangan niya ito, hindi lamang para sa kanyang mga pangangailangan, kung hindi pati na rin para sa kanyang mga pangarap. Nagkataon na ang mansyon ng mayamang pamilya, kung saan meron itong maliliit na bata, ay malapit lamang sa bayan kung saan nakatira si Celine. Isang tanghaling tapat, naglakad siya patungo sa mansyon na may puso na nagpupumigla sa loob ng kanyang dibdib. Pagkabukas ng malaking pinto, sinalubong siya ng isang matandang babae na may mukhang masungit. Ikaw ba yung aplikante para sa posisyon ng yaya? Sabay taas ng kilay niya. Opo, ako po si Celine. Medyo kinakabahan na sagot ni Celine. Habang sumasakay sila ng hagdanan, nakita ni Celine ang kagandahan ng mansyon. Nang mapadpad sila sa kwarto ng mayamang pamilya, doon niya unang nakita ang malaking larawan ng isang pamilya. Maya-maya pa, ay napadpad ang tingin niya sa larawan ng isang mestisong lalaki. Kahit hindi niya itanong, ay alam niyang ito ang pinakasikat at mayamang don sa kanilang lugar. Ito ay si Don Ian, ang may-ari ng mansyon. Isang gwapong lalaki na taglay ang kayamanan at kasikatan sa buhay. Hindi niya pa ito nakikita sa personal at tanging naririnig niya lamang kung gaano kagwapo ang Don mula sa mga chismis sa kanilang kapitbahay. Kaya naman ngayon ay hindi niya akalain na kahit sa litrato pa lamang nito ay umaapaw na ang kagupuhan nito. Habang sila ay naglalakad kasama ang matandang mayordoma, ay muli silang pumasok sa isa pang silid at doon na siya iniwan ng babae. Dito ka lang at wag kang gumawa ng ingay. Kahit ang paghinga mo ay dapat hindi yan marinig ni Don. Mataray na bulong ng matandang mayordoma. Tumango na lamang sa silid at pinanood na makalabas ang mayordoma sa silid. Nang makitang wala na ang mayordoma, ay agad na nilibot ng dalaga ang kanyang paningin sa loob ng silid. Mataas na kisame, gray na may halong white na pintura, ang bawat pader nito. Malaking bintana at bonggang mga kortina. Para siyang nakapasok sa isang mansyon at siya lamang ang nag-iisang prinsesa dito. Tapos ka na bang magmasid-masid sa opisina ko? Halos papatulo na lamang sa silid sa biglaang boses na narinig niya. Maya-maya, ay biglang umikot ang isang malaki at bonggang upuan at dito na lumitaw ang gwapo at mistisong Don na kanina lang ay sa larawan lamang nakikita ng dalaga. Sorry po, nandito po ako para mag-apply bilang isang yaya po sana. Nauutal na sagot ni Celine. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Kahit alam kong hindi ko po kayang magpatupad ng lahat ng inaasahan nyo, susubukan ko pa rin po. Para po sa sarili ko, dagdag pang sabi ng dalaga habang ito ay nakayuko. So ikaw si Celine Ambao.
23 years old at graduate ng BS Psychology. May pinag-aralan ka naman pala eh. Bakit napili mong maging yaya lang? Seryosong tanong ng Don habang nakatingin sa resume ng dalaga. Dahil sa sinabi ng Don, ay napatingin si Celine dito. Ano po yun, sir? Yaya lang? Excuse me, sir. Pero para po sa akin, hindi po dapat minamaliit ang pagiging isang yaya. Hindi po yan madaling trabaho. Dahil kailangan po niyang tumayo at maging isang magulang sa batang binabantayan niya. Pinili ko po ang trabahong ito dahil meron pong nangangailangan at para sa akin po ay isa na rin po itong oportunidad. Pero kung isang mapangmalit na amo lamang pala ang hawak sa akin, ay mas mabuti pang hindi ko na lamang po ituloy. At dahil nainis si Celine, ay agad siyang humingi ng paumanhin sa Don at umalis na sa silid. O anong nangyari? Tanggap ka na ba? Tanong ng mayordoma na naghihintay pala sa kanya sa labas. Hindi na po ako tutuloy. Ayoko sa mga taong matapobre. Diretsahang sabi ni Celine. Kaya't nagulat ang mayordoma at iniwan na ito ng dalaga. Diretso sa paglabas ng mansyon ng dalaga at nawala na siya sa mood. Nang makauwi sa kanilang bahay, ay takang pinagmasdan siya ng kanyang ama't ina. O anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Nagtatakang tanong ng kanyang ina. Hindi ka ba natanggap, anak? Tanong naman ng ama ng dalaga. Maya-maya pa ay biglang napatakip sa mukha si Celine at parang naiiyak na. Bakit ko ba yun nagawa? Bakit ko yun nasabi sa kanya? Umandar na naman ang pagiging overthinker ko. Kaya kung ano-ano na lamang ang lumalabas sa bibig ko. Parang naiiyak na sabi ng dalaga habang ginugulo ang buhok niya. Bakit? Ano bang nangyari, anak? Nagtatakang tanong ng kanyang ina nang makita ang kanyang anak na namumroblema. Problemadong tumingin naman ang dalaga sa kanyang ina. Napagsalitaan ko po ng hindi maganda si Don Ian, yung may-ari po ng mansyon na pagtatrabahuan ko po sana. Wika naman ni Celine. Kahit natawa na lamang pareho ang kanyang ama't ina. Nako, umandar na naman ang pagiging ikaw mo, Celine. Huwag mo kasing masyadong iniisip ang sinasabi ng ibang tao. Hayaan mo na sila at maging mapagpakumbaba ka na lang. Pagsasalita ng kanyang ama. Oo nga, anak, halos lahat kasi ng kausap mo ay ginagawa mong debate ang usapan. Kumalma ka lang. Wika naman ng kanyang ina na ngayon ay nakahawak na sa kamay niya. Pumikit naman si Celine at huminga ng malalim. Tama nga po kayo, ma at pa. Dapat ay kalma lang po ako palagi at maging mapagpakumbaba. Pagsasalita ng dalagang si Celine sa kanyang sarili habang pinapakalma ang kanyang sarili. Maya-maya pa ay nagtungo na lamang siya sa kanyang kwarto at doon nagmukmok. Naghanap na lamang siya ng ibang trabahong hiring sa online at hindi niya namamalayan na nakatulog na pala siya. Kinabukasan ay maagang nagising si Celine nang malakas na binuksan ng mama niya ang pintuan ng kanyang kwarto. Kaya't agad siyang nagising at inaantok na nilingon ang kanyang ina. Anak, kumising ka na dyan. Bumangon ka na at ayusin mo ang sarili mo. Natatarantang sabi ng kanyang ina habang pinipilit na pinapabangon ng dalagang inaantok pa. Teka lang, ma. Bakit ba kasi? Ano bang problema nyo? Naiiritang tanong ng dalaga habang nakapikit pa ang dalawang mga mata habang ginigiya siya ng kanyang ina na lumabas ng kanyang kwarto. Nandito yung sinasabi mong Don Ian, yung may-ari ng mansyon. Hinahanap ka niya. Nang sabihin niyo ng kanyang ina, ay agad na napamulat sa mga mata ang dalaga at doon na niya naaninag ang isang lalaking nakaupo sa kanilang sofa at seryosong nakatingin sa kanya. Agad na nagulat si Celine at naalalang naka-t-shirt lang pala siya ng manipis at nakasuot ng maiksing short at merong magulong buhok. Agad siyang tumalikod at nahihiyang napapikit. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin, ma? Nahihiyang sabi ni Celine habang dali-dali nang tumatakbo papasok sa loob ng kanyang kwarto. Narinig niyang tumawa naman ang kanyang ina at ganoon rin ang lalaking bisita. Dali-daling nagbihis si Celine at inayos ang kanyang sarili. Nang matapos,
ay nahihiya siyang lumabas sa kwarto at umarap sa bisitang lalaki. "Good morning, sir. Ano pong kailangan nyo at naparito po kayo?" Nauutal na tanong ng dalaga. Magsasalita na sana ang lalaki nang muli na namang nagsalita ang dalaga. "Kung patungkol po ito sa sinabi ko kahapon, sir, sorry na po talaga. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po alam kung bakit ko po yun nasabi sa'yo. Masyado lang po talaga akong nadala ng emosyon ko." Nakapikit at nagmamakaawang wika ni Celine. "No, it's not about that. I came here to beg na maging yaya ng mga anak ko. Ilang applicants na ang nakaharap ko, pero wala ni isa sa kanila ang nagustuhan ko. But you, nagulat at namangha ako sa kakaibang katangiang ipinakita mo sa akin kahapon. You showed me something that made me believe na totoo at seryoso ka sa intention mo for being yaya. Kaya sana ay pumayag ka sa gusto ko na maging yaya ng mga anak ko. Pakiusap, Miss Ambaw." Nagmamakaawang sabi ni Don Ian. Kit nagulat na lamang si Celine. Hindi kaagad nakapagsalita ang dalaga at hindi makapaniwala na ang Don mismo ang nagmamakaawa sa kanya na magtrabaho sa mansyon ito. Ilang tao ang nangangarap na makapagtrabaho at makapasok ng mansyon ni Don Ian. Ngunit ngayon ay walang kahirap-hirap at makakapagtrabaho na ang dalaga dahil ito ang gusto ng Don. Totoo po ba yan? Wala po bang joke sa sinabi niyo, sir? Hindi po ba ito prank o scam? Legit po ba ito? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Kahit napabuntong hininga na lamang si Don Ian at saka ito tumango. Lalong lumiwanag ang mukha ng dalaga at malawak siyang umiti. "Opo, sir. Papayag po ako sa gusto nyo. Akala ko pa naman ay ipapakulong nyo ako. Dahil po sa sinabi ko sa inyo kahapon. Maraming salamat po, sir, ha." Masayang sabi ng dalaga. Kahit bagyang umiti ang lalaki at tumango. Maya-maya pa ay dumating na ang ina ng dalaga na may daladalang juice at sandwich. "Mukhang masaya ang pinag-uusapan nyo, ha? Oo, minumula kayo," wika ng kanyang ina. No need na po, ma'am. Kailangan ko na rin pong umalis. May trabaho pa po kasi ako eh. Sinadya ko lang po talagang dumaan dito para po sa anak nyo. Anyways, kailangan ko na po talagang umalis. Salamat po, ma'am, ha? At Miss Celine, thank you rin sa pagtanggap mo sa offer ko. Bukas ay pwede ka nang magsimulang magtrabaho. Mahinaong sabi ni Don Ian. Kaya tumango na lamang ang ina ng dalaga. "Okay po, sir. Salamat rin po. Mag-ingat po kayo sa biyahe nyo, ha?" Nakangiting wika naman ni Celine. Natinong naman ng lalaki. Pinagbasnan pa nga ng mag-ina ang pag-alis ni Don Ian. Hanggang sa pumasok na ito sa magarang kotse at umalis na ng tuluyan. Nang makasigurong wala na ang lalaki, ay hinablot si Celine ng kanyang ina at muli silang pumasok sa sala. "Oh, mama, bakit? Anong nangyayari?" Nagtatakang tanong ni Celine nang hablutin siya ng kanyang ina. "Bakit hindi mo sinabi sa akin na sobrang gwapo pala ng magiging amo mo? Yun pala si Don Ian, no? Akala ko noon ay matanda na siya at mahina na, pero batang-bata pa pala yun," mangang sabi ng kanyang ina. "Ako nga rin, mama, namangha sa kagwapuhan niya. Sa totoo lang, mas gwapo pa nga siya sa mga artista, pero mukhang masungit lang." Pagsasang-ayon naman ng dalaga. "Talaga? Pero mukhang mabait naman si Sir Ian mo, ah. Pwedeng-pwede siya para sa'yo, anak. Tanggap ko siya para sa'yo." Kumunot naman ang noo ni Celine dahil sa sinabi ng kanyang ina. "Ano ka ba, mama? May anak na yung tao, oh. At saka wala po sa plano ko ang mga ganyang bagay." Mabilis na sagot naman ni Celine. Kahit natawa na lamang ang kanyang ina. "Hindi natin alam ang mangyayari, anak. Wala nang asawa si Don Ian. Baka pwede na siya." Natatawang sabi ng kanyang ina. Kahit umiling-iling na lamang ang dalaga at iniwan ang ina sa sala at nagtungo sa kwarto. Napaisip na lamang ang dalaga sa posibleng mangyari sa pagiging yaya niya. Hindi niya alam ang susunod na mangyayari at kung magtatagal ba siya sa ganitong trabaho. Pero may determinasyon na kakayanin ng dalaga ang lahat at gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para lamang magampanan ng maayos ang kanyang magiging trabaho. Buong araw na naghanda ang dalaga sa mga dadali niya sa mansyon. Excited na may halong kaba ang dalaga, ngunit siya ay napakasaya.
Masaya siya sa kanyang magiging trabaho. Kinaumagahan ay maagang nagising si Celine at excited sa magiging unang trabaho niya sa mansyon. Nang makarating sa mansyon, ang unang bumungad sa kanya ay ang mayordoma. "Welcome back, Iha. So anong balita? Anong nangyari? Bakit ka pinabalik? Parusa ba ito ni Don Ian sa'yo?" Sunod-sunod na tanong ng mayordoma na parang gustong-gustong malaman ang buong katotohanan. Ano kasi? Magsasalita na sana si Celine nang biglang nataranta ang mayordoma matapos tumingin sa oras. "Hala, malapit nang mag-alas 7. Ihatid mo pa ang anak ni Don Ian. Bilisan mo, pumasok ka na sa loob. Mamaya na lang tayo magtsikahan. Akin na muna ang bag mo, tutulungan na kita." Pagsasalita ng mayordoma, sabay kuha ng isang bag ng dalaga at pumasok na sila sa mansyon. Nang makapasok na, ay agad na bumungad ang dalawang cute na batang babae at lalaki. "Hello, I'm Ate Celine. Ako ang magiging bagong yaya nyo." Nakangiting sabi ng dalaga, sabay kaway-kaway sa dalawang bata. "Are you just gonna stand there? Hanggang sa maliit na kami sa school?" Malditong sabi ng batang lalaki. Kaya't nagulat na lamang si Celine at naiyang umiti. "Ayaw nga pala. Tara na, umalis na tayo at pumunta na tayo sa school. Sasakay ba kayo ng car nyo?" Tanong ni Celine. Kaya tinaasan na naman siya ng kilay ng batang lalaki. "Malamang, anong gusto mo maglakad kami?" "Tara na nga, Cloudy. Malalate na tayo niyan." Supladong sabi ng bata. Kaya't natahimik na lamang si Celine at nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. "Sorry, akala ko kasi sasakay kayo ng school bus." Wika ng dalaga. "Whatever." Salita naman ng bata at tinalikuran na ang dalaga. Napatingin naman siya sa mayordoma at sinanyasan siya nito na parang ang ibig sabihin ay okay lang yan. Bumuntong hininga na lamang si Celine at nilakasan ang kanyang loob. Agad siyang sumunod sa mga bata nang pumasok na sa kotse. "Akin na ang mga bag nyo para hindi na kayo mabigatan pa." Sumunod naman ang dalawang bata at parehong ibinigay sa dalaga ang kanilang bag. Matapos ang ilang minutong biyahe, ay bumaba na ang mga ito at ganon rin si Celine. "Wow, ang ganda naman pala ng school nyo, no?" Manghang komento ng dalaga. Hindi naman nagsalita ang mga bata at kinuha na ang kaniga nilang mga bag at pumasok na sa gate ng paaralan. "Bye-bye, ingat kayo mga bata. Good luck sa inyo." Nakangiting sigaw ni Celine habang kumakaway sa mga batang dire-diretso lamang sa paglalakad at hindi man lamang siya nilingon. "Ma'am, maghihintay pa po ba tayo sa mga bata dito? O babalik na muna tayo sa mansyon?" Biglang tanong ng driver. Sa mansyon na lang muna tayo, kuya. May aasikasuhin rin pala ako. Lalo na't baguhan pa lamang ako." Nakangiting sagot ni Celine sa driver at muli nang pumasok sa kotse. Habang nasa biyahe, ay tahimik lamang ang dalaga at diretso ang tingin sa harapan. "Nag-aalala po ba kayo sa inasal ng mga bata sa iyo kanina?" Biglang sabi ng mamang driver nang mapansing hindi kumikibo ang dalaga. Napalingo naman si Celine dito at nakangiting tumango. "Nako, wag po kayong mag-alala, ma'am. Baka naninibago lang po ang mga bata sa inyo. Dahil sa totoo lang, napakabait po ng mga batang yon. Nagkaganyan lang po ang mga yan simula nung iwan sila ng kanilang mami." Natatawang sabi ng mamang driver. "Kuya, tawagin niyo na lang po akong Celine. Saka bakit po? Ano po ang nangyari? Nasaan po ba ang mami nila?" Pagsasalita ng dalaga. Bigla kasing nalaman ni Don Ian na may ibang lalaki si Ma'am Teresa. Kaya ayun, pinalayas ni Don Ian at nalaman rin yon ng mga batang sina Jared at Cloudy. Naaawa nga ako sa mga bata dahil sa murang edad pa lamang nila ay naranasan nilang magkaroon ng hindi kumpletong pamilya. Biglang nakaramdam ng awa si Celine sa kinuwento ng driver. Kawawa naman pala sila, kaya pala ganoon rin ang behavior ng mga bata. Pagsasalita ni Celine. Ilang yaya na rin po ang nagtangkang magtrabaho sa mansyon na ito, pero hindi po sila nagtatagal. Mga ilang weeks ay umalis na rin po sila dahil hindi raw nila kayang alagaan ang mga bata. Kaya sana, Iha,
ay hindi mo iwan ang mga batang iyon. Sana ikaw ang maging pag-asa nilang maging masaya ulit. Seryosong sabi ng driver. Kaya't ngumiti naman sa Celine at saka tumango rito. Nang makabalik sila sa mansyon, ay agad siyang nilapitan ng mayordoma. Ano, naihatid mo ba ng maayos ang mga bata? Tanong nito na agad namang tinanguan ng dalaga. Okay, sumunod ka sa akin. Dagdag pang sabi ng mayordoma na sinundan naman ni Celine. Una nilang ginawa ay pinakilala ng mayordoma ang dalaga sa iba pang katulong sa mansyon. Matapos ang pagpapakilala ay nilibot pa nila ang iba pang sulok ng mansyon. Matapos ang lahat ay binigyan na rin ng uniforme ang dalaga sa pagiging yaya nito. Maraming salamat po, Manang Jeline. Pagpapasalamat ng dalaga sa mayordoma. Walang anuman. O siya nga pala, ano nga ulit ang nangyari at pinabalikan ni Don Ian dito? Tanong ng mayordoma sa kanya. Kaya naman ikinuwento lahat ng dalaga. Hanggang sa maunawaan naman ito ng matanda. Sandali silang nagkausap, doon rin nalaman ng dalaga na isa rin palang yaya si Manang Jeline noong bata pa lamang si Don Ian. Matagal nang naninilbihan ng matanda sa mansyon, kaya't alam na nito ang mga galawan sa loob ng mansyon. 3:00 na ng hapon nang bumalik ulit si Celine sa paaralan upang kunin ang mga bata. Naghintay siya sa labas ng gate hanggang sa maaninag na niya ang 2 cute na mga bata na sina Jared at Cloudy. Hello, kamusta kayo? Nag-enjoy ba kayo sa araw na to? Masayang tanong ni Celine sa mga bata. Ngunit binaliwala lamang ng mga ito ang kanyang itinanong. Pagkatapos ay nag-uunahan na pumasok ang mga ito sa kotse. Di ba grade 6 ka na, Jared? Tapos grade 1 ka palang, Cloudy? Tanong ulit ni Celine sa mga bata habang sila ay nasa biyahe. Pwede bang huwag ka nang magtanong dyan? Supladong sabi ng batang si Jared. Kailangan ko rin kasi kayong makilala ng lubusan para mas maging friends tayo. Ayaw nyo bang maging friends tayong 3? Nakangiting sabi ng dalaga. Pero tinignan lang siya ng masama ng bata. Napansin ni Celine na parang natatawa ang mamang driver, kaya't napanguso na lamang ang dalaga. Nang makauwi ay nilagaan pa ni Celine ang mga bata, lalo na ang batang si Cloudy na sobrang bata pa. Kahit minsan ay nakakausap naman ni Celine si Cloudy, pero hindi niya naiintindihan ang mga sinasabi nito dahil hindi pa masyadong magaling magsalita. Pero masaya siya dahil hindi siya binabaliwala ng bata. Hello, Jared. Gusto mo na tulungan kita sa assignments mo? Magaling ang ate Celine mo sa history. Pagsasalita ni Celine nang makita ang batang si Jared na nag-a-assignment. No need. Kaya ko na to. Tulungan mo na lang ang kapatid ko. Seryosong sabi ng bata na hindi man lamang siya nilingon. Okay. Good luck dyan, Jared, ha? Nakangiting sabi ni Celine at pinuntahan na ang batang si Cloudy na parang may kinukulayan sa papel. Wow! Ang galing mo namang magkulay, Cloudy. Paniguradong magugustuhan niya ng teacher mo. Masayang sabi ng dalaga na inilingan naman ng bata. Hindi to gusto ni teacher kasi walang mami ang drawing ko. Wala pong perfect family. Pagsasalita ni Cloudy, na agad rin namang naintindihan ng dalaga kaya't nalungkot siya para sa bata. Okay lang yan, Cloudy. Nandito rin naman ang ate Celine mo. Marami ka namang friends eh. Ngumiti naman si Cloudy dahil sa sinabi ng dalaga at inalalayan ng bata sa ginagawa. Ilang oras pa ang nakalipas ay nakatulog ang bata sa tabi ng dalaga. Dahan-dahan niyang kinarga ang bata at umakyat sa hagdan patungo sa kwarto nito. Nang nasa harapan na ng pintuan ay akma na sana itong bubuksan ni Celine nang bigla itong bumukas at bumungad sa harapan niya ang amo niyang si Don Ian na halatang kakapaligo pa lamang dahil sa basa nitong buhok. Nagulat naman si Celine sa biglaang pagsulpot ng kanyang amo. Good evening po, sir. Sorry po, akala ko po kwarto po ni Cloudy. Hindi ko pa po kasi kabisado ang mga kwarto dito sa mansyon eh. Sorry po talaga. Nahihiyang sabi ni Celine habang karga-karga pa ang batang natutulog. No, it's fine. Nakatulog na pala ang anak ko. Akin na. Ako na ang kakarga sa kanya. Umiling naman si Celine sa sinabi ng kanyang amo at bahagyang umatras. Nako, ako na po, sir. Alam ko pong pagod po kayo galing ng trabaho. Ako na po ang bahala kay Cloudy.
Magpahinga na po kayo, sir. Pagsasalita ng dalaga. Ako na, Celine. Ikaw ang dapat na magpahinga. Tignan mo ang sarili mo. May bigote ang mukha mo na parang sinulatan ni Cloudy. Parang natatawang sabi ni Don Ian. Kit bigla na lamang lumakas ang tibok ng puso ng dalaga. Nang maalalang ginuhitan nga pala ng bata ang mukha niya kanina. Hello nga pala. Parang naiiyak na sabi ni Celine dahil sa sobrang pagkahiya sa kanyang amo. Sige na, ako na ang bahala sa anak ko. Ayusin mo na yung sarili mo at magpahinga ka na rin. Nahihiyang tumango na lamang sa Celine at dahan-dahang lumapit sa amo para ibigay ang bata dito. Nang makalapit na sa amo ay bahagyang napalunok ang dalaga, lalo na nang mapansin niyang sobrang lapit na pala ng mukha nilang dalawa. Naamoy na rin ni Celine ang bango ng buhok ng amo niya. Kit mas lalo na lamang bumilis ang pagtibok ng puso ng dalaga. Kinalma na lamang ni Celine ang kanyang sarili hanggang sa makuha na ni Don Ian ang batang si Cloudy mula sa braso niya. Sige po, sir. Maraming salamat po. Magpahinga po kayo ng maayos, ha. Good night po. Nauutal na sabi ni Celine na tinanguhan naman ang kanyang amo. Una nang tumalikod ang dalaga at patakbong nagtungo sa kanyang maliit na silid kung saan siya matutulog. Kumalma ka, Celine. Pagsasalita niya sa kanyang sarili at nagtungo sa CR para tingnan ang kanyang mukha. Halos mapapikit na lamang siya dahil sa sobrang pagkahiya nang makitang pulang-pula na ang mga pisngi niya at sobrang dumi pala ng kanyang mukha dahil sa sinulatan siya ng bigote at eyeglass sa kanyang mukha. Nako, nakakahiya naman sa amo ko. Ganito pala ang itsura ko na umarap sa kanya kanina. Pagsasalita ni Celine habang nagsisimula ng linisin ng mukha niya. Matapos makapaglinis ng katawan, ay agad na siyang humiga sa kama at huminga ng malalim. Ang dami ko pang aabangan sa pamilyang ito. Hindi ko inaasahan na ganito pala kalungkot ang pinagdadaanan nila. Pagsasalita ng dalaga habang diretso ang tingin sa puting kisame. Sandali pa siyang nag-isip hanggang sa hindi niya na namalayan na nakatulog na pala siya. Kinaumagahan ay maagang nagising ang dalaga at ginising ang mga alaga upang makapaghanda sa pagpasok sa paaralan. Matapos ihanda ang mga bata, ay nagtungo na sila sa paaralan. Bye-bye Jared at Cloudy. Good luck sa klase nyo, ha. See you later. Nakangiting kumaway naman si Celine dito. Ngunit kagaya kahapon, ay hindi na naman siya pinansin ng mga ito. Mang Castro, dito lang muna siguro ako maghihintay sa mga bata. Tatawagan ko na lang po kayo mamaya kapag uwian na nila, sabi ni Celine sa mamang driver. Nanatili lamang si Celine sa waiting area kasama ang iba pang yaya na naghihintay sa kaniga nilang mga alaga. Masaya silang nagkikwentuhan hanggang sa dumating ang oras ng uwian ng mga ito. Tinawagan na rin ng dalaga ang driver at kasalukuyan na silang naghihintay sa mga bata na makalabas ng gate. Maya-maya ay nakita ni Celine si Cloudy na umiiyak at kusot-kusot ang suot nitong damit. Agad itong nilapitan ni Celine. O Cloudy, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? At nasaan ang Kuya Jared mo? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Kinuha ng mga bad guys si Kuya Jared. Nandun sila sa isang entrance ng school. Pinipilit nila si Kuya Jared na pumasok sa car nila. Umiiyak na sumbong ni Cloudy. Kaya't agad na pinapasok ni Celine si Cloudy sa kotse. At walang pasabing tumakbo patungo sa isa pang entrance ng paaralan. Mabilis ang takbo ng dalaga at kinakabahan na siya para sa kanyang alaga. Nang makarating roon, ay agad niyang naaninag ang isang itim na van at isang lalaking nakamas na akma ng papasok sa kotse. Bago pa man ito makapasok ng kotse, ay agad na itong sinunggaban ng dalaga at tinulak ng malakas dahilan upang mapatumba ito. Anong gagawin niyo sa bata? Galit na sigaw ni Celine sa lalaking nakaupo na ngayon sa lupa. Nang lingunin ni Celine ang loob ng itim na kotse, ay nakita niya si Jared na umiiyak habang may tape ang bibig nito at nakatali ang dalawang mga kamay. Jared, okay ka lang ba? Huwag ka nang matakot. Nandito na si Ate Celine. Lalabas na sana ang bata nang biglang tinulak si Celine at sapilitang pinapasok sa kotse. Isama mo na rin yung pakialamerang babae na yan, sigaw ng lalaking driver. Bago pa man makapasok ang lalaking kanina ay nakaupo sa lupa, ay agad na itong sinipa ng malakas na Celine, kaya't namilipit ito sa sobrang sakit. Bago pa ito makabawi,
ay kinarga na Celine si Jared at mabilis na lumabas sa kotse. Galit na galit naman ang driver at akma na sana silang hahabulin ito, ngunit huli na ang lahat nang makatakbo na sila sa ibang direksyon at hindi na naninag pa ng mga lalaking salbahe si Celine. Okay ka lang ba, Jared? Sinaktan ka ba nila? Saang banda may masakit sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Celine sa alaga, habang dahan-dahan niyang tinatanggal ang mga tali sa mga kamay ng bata. Hindi naman sumagot si Jared, sa halip ay mabilis siya nitong niyakap ng maigpit, habang humahagulgol sa iyak. Thank you, Ate Celine. Akala ko ay mamamatay na ako. Salamat po at niligtas niyo po ako. Umiiyak na sabi ni Jared, habang maigpit pa rin ang yakap sa kanyang yaya. Nagulat naman si Celine sa biglaang ginawa ng bata at napangiti na lamang siya. Siyempre hindi ko kayo iiwan. Kahit anong mangyari ay tutulungan ko kayo. Hindi ako papayag na saktan kayo ng ibang tao. Mahal na mahal kayo ni Ate Celine, okay? Pagsasalita ni Celine, habang sinuklian rin ng maigpit na yakap ang alaga at ito ay pinakalma. Matapos mailigtas ni Celine si Jared, ay bumalik na sila sa kanilang kotse at umuwi na ng mansyon. Sinumbong naman si Celine ang buong pangyayari sa mayordoma. Nang makauwi na ang Don galing sa trabaho, ay agad rin nila itong ipinalam. Galit na galit naman si Don Ian sa kanyang nalaman. Sa gabing iyon, ay pinatawag si Celine sa opisina ng amo. Nang makapasok, ay agad na humingi ng tawad si Celine at hindi magawang humarap dito. Alam niyang nagkulang siya sa pag-aalaga sa mga bata, kahit nangyari ang ganoong bagay. Sorry po talaga, sir, na kayo kung sabi ni Celine. No, you don't have to apologize. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa iyo, Celine eh. Dahil kung wala ka, baka may nangyari ng masama sa anak ko. Kit salamat talaga ha. Matapos iyong sabihin ni Don Ian, ay yumuko pa ito sa harapan ng dalaga. Naku sir, wala po yun. Parte rin naman po yun ng trabaho ko. Naalagaan at tulungan ang mga anak nyo. Kahit ano pong mangyari sir, ay sasamahan ko po sila at babantayan ko po ang mga anak mo. Nakangiting sabi ni Celine, kahit bagyang napangiti ang kanyang amo. Nang matapos ang munting pag-uusap nila, ay lumabas na nga si Celine sa silid at doon niya nakita si Jared na naghihintay pala sa kanya sa labas ng opisina ng amo nito. Ate Celine, tanggapin niyo po, para po ito sa inyo. Bilang pasasalamat ko po. At saka sorry po kung naging bastos po ako sa inyo ha. Na kayo kong sabi ni Jared, habang tinatanggap ng dalaga ang bracelet na mukhang ginawa pa ng bata. Yumuko naman si Celine at tinarapang na kayo kong bata. Wala yun Jared, naiintindihan naman kita eh, kaya wala kang dapat na ipag-alala. Ngumiti naman si Jared sa harapan ng dalaga at ganoon rin si Celine. Simula noon ay naging mas maayos na ang samahan nila Celine at Jared at pati na rin ang batang si Cloudy. Naging mas malapit na rin ang mga bata sa kanya at masaya siya sa munting pagbabago ng mga ito. Hindi tulad dati na palaging nakasimangot at malungkot at parang walang ganang makipaghalubilo sa ibang tao. Masaya rin ang ibang kasambahay nang makitang muling bumabalik ang sigla ng mga bata at dahil iyon sa presensya ng dalagang si Celine. Isang araw ay nagplano ang pamilya ng magbakasyon sa Palawan at dahil sa Celine ang magbabantay sa mga bata, ay sinama na rin siya ng mga ito. Silang apat ay nagpunta sa Palawan para doon muna magpahinga at makapagbandi. Yay! Ang ganda-ganda talaga dito sa beach. Masayang sigaw ni Cloudy nang makapasok sila sa rest house. Sa inyo lang ba ang parte ng lugar na ito, sir? Tanong ni Celine nang makita kung gaano kalawak at kalaki ang rest house na tinutuluyan nila. Yes, binili ko talaga ang lugar na ito because of the view. At napakaganda rin ng pwesto. Sagot naman ng kanyang Sir Ian, kaya't mas lalong namangha ang dalaga. Gusto niyo na bang maligo sa dagat? Nakangiting tanong ni Don Ian, kaya't lumiwanag ang mukha ni na Jared, Cloudy at Celine. Yes daddy, excited na akong mag-swimming. Masayang sabi naman ni Jared. At tumanguri naman ang batang si Cloudy. Okay fine, pumunta na kayo doon sa kwarto at magbihis na kayo for the swimming mamaya. Sobrang tuwa naman ang mga bata at nag-uunahan ng magbihis at naganda. Nagtaka naman si Sir Ian nang mapansing nakatayo lamang si Celine at walang ginawa. O Celine, maganda ka na rin.
Sumabay ka na sa mga bata. Suotin mo yung swimsuit na binigay ko sa'yo kanina. Saad ni Sir Ian. Sir, yun nga po ang problema ko eh. Kasi po, hindi po ako nagsusuot ng one piece. Nahihiya po kasi ako. Nakayokong sabi ni Celine. Kaya't bahagyang natawa ang lalaki. Ganun ba? Sige. You can wear whatever you want. Basta komportable ka, okay? Natatawang wika ni Sir Ian. Kaya naman nahihiyang tumango na lamang ang dalaga at pumasok na sa Celine. Nang matapos makapaghanda, ay sabay nang lumabas sa kwarto sina Celine at ang mga bata. Nakasuot na ng pang-swimming ang mga ito, habang sa Celine naman ay nakasuot lamang ng sleeveless at short. Are you ready na ba? Biglang tanong ni Sir Ian. Kaya't nailipat ang tingin ng dalaga sa kanyang amo. Halos mapanganga na lamang sa Celine nang makita ang among si Don Ian. Naka-white beach polo ito at naka-black short at nakasuot ng salamin. Napalunok na lamang sa Celine nang mapansin ang kagupuhan ng kanyang amo. Hindi halatang 30 anyos na si Don Ian. Nagmumukha pa rin itong parang nasa 20 anyos pa lamang pababa. Yes, Daddy. Ready na po kami. Excited na sigaw ni Cloudy. What about you, Celine? Ready ka na ba? Agad namang naimasmasa ng dalaga at tumango sa kanyang amo. Opo, sir. Nauutal na sagot naman ng dalaga. Are you sure? Bakit parang hindi ka okay? Nag-aalalang tanong ni Don Ian. Okay lang po ako, sir. Natigilan lang po ako sa kapugian nyo. Napakagwapo nyo po kasi, sir eh. Nahihiyang sabi ni Celine. Kaya naman napatawa na lamang ang mestisong lalaki. Ikaw talaga, Celine. Ang hilig mo talagang magbiro. Anyways, before tayo mag-swimming, ay kumain muna tayo. Nagpa-reserve na ako ng pagkain para sa atin. Sabay tumango naman si Celine at pati na rin ang mga bata. Nang makalabas sa rest house, ay napansin na lamang ng dalaga na paulit-ulit na nakasulyap ang ibang mga kababaihan kay Don Ian. Sino ba naman kasi ang hindi mapapalingon sa kagwapuang taglay ng mistisong lalaki? OMG, ang gwapo niya. Wait, sino yung babaeng kasama niya? Ang losyang niya naman. Baka yaya lang yan. Sayang si Pogi, kung ganyang babae lamang ang type niya. Bulong-bulungan ng ibang mga kababaihan. Kaya't napatingin na lamang sa Celine sa kanyang kasuotan. Teka, wala namang masama sa suot ko ah. Hindi lang talaga ako liberated na katulad nila. Pagsasalita ni Celine sa kanyang sarili. Nang makatungo sila sa restaurant, ay agad na silang kumain. Dahil sa sobrang excitement, ay mabilis na natapos ang mga bata at nagtungo sila sa beach. Masayang naliligo at naglalaro sa dagat sina Celine, Jared at Cloudy, habang nasa beach bed lamang ang amo niyang si Ian at naglalaptop na parang may tinatapos na trabaho. Napansin niyo ng dalaga, kaya't pinuntahan niya ang kanyang amo. O Celine, napagod ka na ba sa pakipaglaro sa mga anak ko? Natatawang tanong nito. Ang energetic po ng mga anak niyo, sir. Parang hindi man lamang napapagod sa paglangoy. Dahil sa sinabi ng dalaga, ay natawa na lamang ang kanyang amo at muling ibinalik ang tingin sa kanyang laptop. Ano po yung ginagawa niyo, sir? Hindi napigilang naitanong ng dalaga. Some works to do. Para matapos na kaagad, sagot ng kanyang amo. Kahit napatangu-tangu na lamang ang dalaga. Mamaya na po yan, sir. Kaya nga po tayo nandito sa Palawan para makapag-chill-chill. Magsaya ka po muna, sir. Samahan mo kaming maglaro. Nakangiting sabi ni Celine. Kahit natatawang napatingin ang amo niya sa kanya. Sige na, sir. Kahit ngayon lang po, maglaro po tayo kasama ang mga bata. Nagpapakyut na sabi ni Celine. Kahit napailing na lamang si Ian habang may malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Sige na nga. Parang ikaw ata ang may gustong makipaglaro sa akin eh. Natatawang sabi ni Ian. Kaya tumalakak na lamang sa pagtawa si Celine. At marahang hinila ang kanyang amo papuntang dagat. Oh wait, hubarin ko muna ang polo ko. Biglang sabi ng kanyang amo at muling bumalik sa beach bed at hinubad ang suot-suot nitong polo. Nang matapos sa pag-uubad, ay muli itong lumapit sa dalaga na may ngiti sa labi. Ano, tara na? Nakangiting sabi ni Ian kay Celine na ngayon ay nauutal na naman. Napalunok na lamang ang dalaga nang makita ang ganda ng katawan ng kanyang amo. Tumambad ba naman kasi sa kanyang harapan ang abs ni Sir Ian sa tiyan at samahan pa ng magandang ngiti nito sa labi
Saglit na nailang si Celine dahil muli na naman silang pinagtinginan ng mga tao, lalo na sa mga kababaihan. Ngunit isinawalang bahala na lamang niya ito at mas itinuon ang pansin sa pakikipaglaro sa mga bata kasama ang kanyang amo. Masaya silang naliligo sa dagat, napangiti na lamang si Celine dahil sa masayang pamilyang nakikita niya ngayon. Habang sila ay naghahabulan sa dalampasigan, ay bigla na lamang may isang babaeng lumapit sa mga bata. Agad itong nilapitan ni Celine at napansin niya ang pamilyar na mukha ng babae. "Kamusta na kayo mga anak?" tanong ng babae sa mga bata. Doon ay napagtanto ni Celine na ito pala si Ma'am Teresa, ang ex-wife ni Sir Ian. Nawala ang mga ngiti sa labi ng mga bata at dali-daling lumapit ang mga ito kay Celine. Napansin naman ito ng babaeng si Teresa at umarap ito sa kanya. "Who are you? Mukhang naging malapit na sa iyo ang mga anak ko Mataray na sabi ng babae. Akma na sanang sasagot ng dalaga nang biglang lumitaw sa Sir Ian at nagsalita. "Bakit ka nandito? Sinusundan mo ba kami?" Seryosong tanong ni Ian sa babaeng nagngangalang Teresa. Sa pagkakataong iyon, ay nawala ang magagandang ngiti ni Sir Ian at napalitan ito ng seryoso at galit na mukha. "Ian, I miss you so much. Namiss ko rin ang mga bata. Gusto ko lang talaga silang makasamang muli." Pagsasalita ng babae, kahit sarkastikong natawa ang lalaki. "Celine, huwag niyo nang pansinin yan. Bumalik na tayo sa rest house." Utos ng amo niya. Mahigpit naman ang yakap ng mga bata sa kamay ni Celine. Halatang hindi na nila gusto ang babae. "Wow, so yan na pala ang ipinalit mo sa akin, Ian? For God's sake, walang kaarte-arte ang babae niyan. Hindi maganda ang taste of passion. Yan ba ang gusto mong maging ina ng mga anak natin?" Galit at hindi makapaniwalang sabi ng babae. "It's none of your business, Teresa. At huwag mong tatawaging anak mo sina Jared at Cloudy. Dahil iniwan mo sila. Iniwan mo kami para sa isang lalaki. Pinagpalit mo kami sa lalaki mo. Kahit wala kang pakialam sa amin. Kahit kapag nakita kita muli, hindi ako magdadalawang isip na saktan ka." Galit na sabi ni Ian. Kaya naman natakot ang babae at umalis na. Bumalik na rin sa rest house sila Celine, Ian at ang mga bata. Napansin ni Celine na muli na namang malungkot ang mag-ama. Kahit napag-isipan na lamang ni Celine na sorpresahin ang mga ito at nilituan ng masarap na pagkain. Natuwa naman ang dalaga ng muling sumigla ang mag-ama nang matikman nila ang masarap niyang hinanda habang sila ay masayang nag-uusap-usap. Kasalukuyan na silang nanonood ng pelikula nang napansin ni Celine na nakatulog na pala si Cloudy habang nakahiga ito sa hita niya. Marahan itong kinarga ni Celine na agad rin namang napansin ng kanyang amo. "Nako, mukhang napagod rin ata yan sa pagsiswimming kanina. Ako na ang kakarga sa anak ko. Magpahinga ka na, Celine." Pagsasalita ni Ian. Ibibigay na sana ng dalaga ang natutulog na bata sa kanyang amo nang bigla na lamang itong gumalaw at masinigpitan ng yakap kay Celine. "Mama Celine," biglang sabi ni Cloudy. Kahit bagyang nagulat si Ian at ganon rin si Celine. "Hindi ako ang mama mo, Cloudy," bulong ng dalaga sa natutulog na bata. "Gusto ko, Mama Celine." Pag-uulit ng bata, kahit natawa na lamang ang dalaga at nahihiya namang napangiti si Ian. At dahil ayaw bumitaw ni Cloudy sa pagkakayakap sa dalaga, kaya naman si Celine na lamang ang naghatid nito sa kwarto. Habang nakasunod naman sa likod ang among si Ian, nang makahiga na ng maayos ang alaga, ay napangiti na lamang si Celine habang pinagmamasdan ng bata. "Sobrang swerte niyo po sa mga anak niyo, sir. Ang babait nila at hindi nila inahayaang iwan o saktan kayo. Mahal na mahal po kayo ni Jared at Cloudy," nakangiting sabi ni Celine sa kanyang amo. At agad rin namang sinang-ayunan ni Ian. "Tama ka dyan, Celine. Sobrang swerte ko at nanatili sila sa tabi ko. At salamat rin dahil ibinalik mo ang saya ng mga anak ko. Gagawin ko ang lahat upang mabigyan ng magandang buhay ang mga bata dahil mahal na mahal ko sila. Gagawin ko ang lahat upang mabigyan kayo ng magandang buhay dahil mahal na mahal ko kayo." Pagsasalita ni Ian, kahit natigilan ng dalaga sa sinabi ng kanyang amo sa parting mahal na mahal ko kayo. Halatang nagulat rin ang amo sa sinabi nito at marahang lumapit sa anak habang marahang hinahaplos ang buhok nito. "Mahal na mahal ko kayo mga anak ko."
pag-uulit ng amo niya. Kaya't bagyang natawa si Celine. Kaya't nahihiyang napatingin ang amo sa kanya. Akala ko po sir kasama ako na mahal niyo ako. Natatawang sabi ni Celine. Oo, mahal nga kita. Natatawang sabi naman ni Ian. Kaya naman muli na namang napatigil ang dalaga at mas lalong bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Ano pong ibig mong sabihin, sir? Nauutal na tanong ni Celine. Mahal kita. Kayo ni naman ng Jeline at iba pang mga kasamaan sa mansyon. Naging parte na rin kayo ng buhay ko. Sandaling natigilan si Celine at napatangu-tangu na lamang sa sinabi ng kanyang amo. Matapos ang munting pag-uusap, ay nagtutulungan na lamang silang dalawa sa pagliligpit ng mga gamit. Maraming salamat sa araw na to, sir ha. Nakangiting sabi ng dalaga sa amo. Maraming salamat din sa iyo, Celine. Ginawa mong perpekto ang araw na ito. Thank you so much. Magpahinga ka na at bukas ulit ha. Tumango naman si Celine at pareho nang nag-goodnight si isa't isa. Kinabukasan ay nagtungo na nga sila sa maliit na zoo at masayang pinagmamasdan ang iba't ibang klase ng mga hayop sa Pilipinas. Sobrang saya nilang lahat at enjoy na enjoy sa araw na iyon. Araw-araw na lamang silang magkakasama at masaya silang lahat sa tuwing kumpleto silang magkakasamang apat. Isang araw ay dumating na ang huling araw para sa kanilang bakasyon. Kaya naman muli silang maliligo sa dagat bago sila bumalik sa mansyon. Wow, napaka-sexy niyo naman po, Mama Celine. Nakangiti at namamanghang sabi ni Cloudy nang makitang nakasuot ng one piece si Celine habang tineternohan ito ng white beach dress. Simula ng gabing iyon ay Mama Celine na rin ang tawag ng bata sa kanya. Ang galing mo rin mang bola, Cloudy, no? Halika nga dito. Natatawang sabi ni Celine at marahang kinikiliti ang alaga. Napansin na rin ni Celine ang amo na nakangiti na ngayong nakatingin sa kanya. Napakaganda mo, Celine. Nakangiting sabi ni Ian. Kaya't natigilan na lamang ang dalaga. Thank you, Sir Ian. Nahihiyang wika naman ni Celine. Uy, magkikiss na yan. Sabay na lamang nagulat sina Ian at Celine sa sinabi ni Jared at Cloudy. Huy, bad yun? Mahagalit ang daddy nyo. Mabilis na pagsasalita ni Celine sa alaga. Kaya naman narinig na lamang ni Celine ang tawa ng kanyang amo. Sa araw na iyon, ay maraming nakatingin sa direksyon ng dalaga. Kaya naman hindi niya maiwasang hindi mailang. Mukhang pangit po ata ang suot ko, sir. Panay po silang nakatingin sa akin eh. Nakayokong bulong ni Celine sa amo. You know what? Nakatingin sila sa'yo dahil napakaganda mo. Kaya huwag mong itago ang ganda mo, Celine. Be confident dahil mas lalo kang gumaganda. When you add confidence to yourself, bigla namang gumaan ang loob ni Celine sa sinabi ni Ian. Kaya naman napangiti na lamang siya sa amo at saka tumango rito. Buong araw silang nagsaya at sinulit ang huling araw nila sa Palawan. Kinabukasan ay umuwi na sila sa mansyon. Sobrang tuwa ng ibang kasambahay nang agad na nagkwento ang mga bata sa kanila. Lalo na ang mayordoma na sobrang tuwa nang makita ang mag-ama na masaya. Sa gabing iyon ay kasalukuyan ng nasardin si Celine nang biglang lumapit sa kanya ang mayordoma. Hindi ka ba makatulog, Iha? Biglang tanong nito na tinanguan naman ng dalaga. Oh, uminom ka muna ng gatas. Makakatulong ito para mahimbing ang tulog mo mamaya. Pagsasalita ng mayordoma habang ibinibigay ang isang baso ng gatas sa dalaga. Alam mo, Iha, ngayon ko lang ulit nakita si Don Ian na masaya. Nakikita ko ulit yung totoong ngiti niya sa labi at alam ko na dahil iyon sa'yo, Celine. Maraming salamat at tumating ka sa buhay nila ha? At binigyan mo sila ng kasiyahang walang sino man ang makapagbibigay. Sana hindi mo sila iwan at manatili ka lamang sa tabi nila. Ngumiti naman si Celine dahil sa sinabi ng mayordoma. Napamahal na rin po sa akin ang mag-ama. Kaya't mukhang mahihirapan na po akong iwanan sila. Mahal na mahal ko na rin po sila bilang pamilya. Naiiyak naman sa tuwa ang mayordoma at niyakap ang dalaga. Halos mag-iisang taon na at naging mas mabuti ang sama nilang lahat at napuno ng kasiyahan ng mansyon. Hindi inaakala ni Celine na makapagbibigay siya ng kasiyahan sa ibang tao. Hindi niya inaasahan na dahil sa kanya ay naging maayos ulit ang pamilyang noon ay nasira at puno ng kalungkutan. Isang araw,
Nasa paaralan si Celine habang iniintay ang mga bata sa waiting area. Habang naghihintay sa binili niyang fishball ay may napansin siyang matanda na halos nakabalot ang mukha sa isang maitim na tela. Nakita niyang nahihirapan ito sa pagbibitbit ng mga pinamili nito, kaya't walang pagdadalawang isip itong nilapitan ni Celine at saka tinulungan. Naku, maraming salamat iya ha. Pakilagay na lamang ang mga ito sa kotse. Salamat talaga ha. Tumango naman si Celine sa sinabi ng matanda at sinunod naman niya ito. Maya-maya, habang nilalagay sa kotse ang pinamili ng matanda, ay bigla na lamang may tumulak sa kanya at sapilitan siyang pinapasok sa kotse. Teka, ano ito? Anong gagawin niyo sa akin? Gulat at takot na sigaw ng dalaga nang pinapasok siya sa kotse kasama ang 3 taong nakamask. Naroon rin ang matandang tinulungan niya kanina. Mahawa po kayo. Wala po akong kasalanan. Marami pa po akong pangarap sa buhay. Hindi ko po pwedeng iwan ang mga alaga ko sa paaralan. Parang awa niyo na po. Naiiyak na pagmamakaawa ni Celine. Maya-maya pa ay biglang huminto ang sasakyan at may isa pang lalaking nakamas ang nagpalabas kay Celine. Kuya, parang awa niyo na po. Pakawalan niyo na po ako. Umiiyak na ngayong sabi ni Celine. Kaya't natigilan na lamang ang lalaking nakamask at umarap ito sa kanya. Nako, umiiyak ka na? Gulat na tanong nito. Kaya't natigilan na lamang sa Celine. Maya-maya pa ay hinubad na ng lalaki ang suot nitong mask at laking gulat na lamang ni Celine nang makitang si Sir Ian pala ito. Sir Ian? Ano pong nangyayari? Ano po itong ginagawa nyo? Naguguluhang tanong ng dalaga. Sabi kasi ni Kuya Castro, nagawin ko raw ito para naman masurpresa ka. Pero parang napaiyak pa ata kita sa kalokohang nagawa ko. I'm sorry Celine. Umiiling na sabi ni Sir Ian. Ano po ba kasi ang pinaplano niyo sir? At ganito talaga ang ginawa niyo? Akala ko po talaga ay mamamatay na ako. Paano na lang ang mga batang maiiwan sa paaralan? Naiiyak na ulit na sabi ng dalaga. Sorry na. Gusto lang naman talaga kitang surpresahin Celine eh. Matapos iyong sabihin ni Ian, ay hinawakan nito ang mga kamay ng dalaga at seryosong nakatingin sa kanya. Celine, sabi ni Sir Ian na mayroong konting kaba sa boses. Meron akong isang bagay na kailangang sabihin sa'yo. Sa kabila ng mga damdaming ito, ay pinipilit ni Sir Ian na itago ang kanyang mga emosyon. Ayaw niyang mawala ang respeto ni Celine sa kanya at naisip din niyang hindi ito ang tamang panahon na sabihin ang nararamdaman. Ngunit sa bawat araw na nakalipas, lalo lamang lumalalim ang pagmamahal niya para kay Celine. Nagulat naman si Celine sa seryosong tono ng kanyang amo. Ano po yun Sir Ian? Tanong na Celine na puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa'yo. Ngunit kailangan kong sabihin sa'yo ang totoo. Simula ni Sir Ian. Celine, simula nang nakita kita, hindi ko maipaliwanag kung ano ang nararamdaman ko. Hindi lamang paghanga ang nararamdaman ko para sa'yo, kung hindi pagmamahal. Napalakas ang pintig ng puso ni Celine dahil sa sinabi ng kanyang amo. Hindi niya inaasahan ang pag-amin na iyon sa kanya. Ngunit nararamdaman niya ang pagiging tapat ni Sir Ian sa kanya. Celine, naiintindihan ko kung ikaw ay magugulat o hindi makapaniwala sa mga sinasabi ko. Dagdag pa nito. Ngunit hindi ko na kayang itago pa ang damdamin ko para sa'yo. Gusto kong malaman mo na mahal kita, Celine. Nararamdaman ni Celine ang pagkalito at pagkabigla. Hindi niya akalain na mayroong ganitong nararamdaman sa Sir Ian niya para sa kanya. Subalit kahit papaano, ay natuwa siya sa sinabi nito. Sir Ian, lubos po akong nagpapasalamat sa inyong pag-amin. Sagot na lamang ni Celine na may halong pagtanggi. Malaki po ang respeto ko sa inyo bilang aking amo at hindi ko po inaasahan na magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Tandaan mo Celine, hindi ko alam kung paano mo tatanggapin ito. Ngunit kailangan kong maging tapat sa aking nararamdaman. Paliwanag ni Sir Ian. Opo sir, lubos po akong natutuwa sa inyong pagmamahal. Sabi ni Celine na may ngiti sa labi. Ngunit sadyang kailangan ko pong timbangin ang lahat ng bagay bago ako makapagdesisyon. Hindi ko po inaasahan na may ganitong klaseng pagkakataon po at kailangan kong pag-isipan ito ng mabuti.
Pinatigil ni Sir Ian ang kanyang sarili mula sa pag-uusap. Naiintindihan niya ang kahalagahan ng proseso ng pag-iisip ni Celine. Hindi niya nais na madaliin ito at hindi niya rin nais na makaramdam si Celine ng anumang pressure. Maraming salamat sa pag-unawa, Celine. Sabi ni Sir Ian ng may pagmamahal. Hindi ko ipipilit ang nararamdaman ko para sa iyo. Ipagpapatuloy ko lang na maging mabuting amo at kaibigan mo. Pinapasalamatan ko rin po kay Sir sa pagiging tapat niyo sa akin. Sagot naman ni Celine. Hindi ko po alam kung paano ang magiging pagbabago sa ating samahan. Ngunit sisiguraduhin ko po sa inyo na mananatili po akong tapat at mananatili po ang respeto ko sa inyo. Basta't wag niyo na lang pong ulitin ang ganitong sorpresa, Sir, ha? Akala ko po talaga ay katapusan ko na eh. Natawa na lamang si Sir Ian sa sinabi ng dalaga. Habang lumilipas ang mga araw, ay nananatiling matibay ang pagkakaibigan ni Sir Ian at Celine hanggang sa dumating na nga ang araw na naging handa na si Celine sa kanyang nararamdaman at ipinagtapat niya ito sa kanyang amo. Isang kasiyahang hindi may paliwanag ni Ian ang naramdaman niya nang marinig niya ang magandang balita mula sa dalaga. Ang gabi ay napuno ng saya at pag-ibig. Naging bukas at maligaya sina Celine at Ian para sa kanilang pagmamahal sa isa't isa. Naging mas malalim at mas matibay ang kanilang ugnayan at nagsilbing inspirasyon sila sa mga taong nakapaligid sa kanila. Habang ang oras ay patuloy na lumilipas, inaalagaan nila ang bawat isa at sinasamahan ng isa't isa sa mga pagsubok na kanilang hinaharap. Naging haligi sila ng suporta at pagmamahalan sa isa't isa at naging buo ang kanilang pagkatao dahil sa pag-ibig na kanilang natagpuan. Naging masaya rin ang mga bata sa balita at para itong isang panaginip na biglang natupad para sa kanila. Sobrang saya nila nang malamang hindi na mawawala o hiwalay sa kanila ang dalaga dahil magiging parte na ito ng kanilang buhay. Sa kwentong ito, napagtanto natin ang kahalagahan ng pagiging tapat sa ating nararamdaman at pagbukas ng ating mga puso sa pagmamahal. Sa kabila ng mga takot at pag-aalinlangan, ang pag-ibig ay may kakayahan na bigyan tayo ng kasiyahan na hindi natin inaasahan. At sa pagmamahalan nila Celine at Ian, natutunan natin na ang pagmamahal ay walang pinipili. Ito ay nagiging espesyal dahil sa pagkakataon na maging masaya at masaya para sa isa't isa. At sa kanilang pagmamahalan, naging isang matagumpay at masayang paglalakbay ang kanilang buhay.